role ko is Mr. Tuichi, asawa ko si Megan Young, and anak ko itong tatlo. And nahihirapan kami magpalaki because we're so busy. Kaya dumating si Mighty Yaya at nagkaroon ng miracle sa aming buhay. Thanks. Si Sophia. Ngayon lang uliharap sa Landas. Ako po dito si Marla. Rebellious po ako pag-school sa Cornbra. At ayoko po dun sa character na ibigay ganyan. Kasi gusto ko pa rin, hinahanap ko pa rin yung totoo kong mother. Hanggang sa lumating po si The Mighty Yaya, na ayaw sa kanya, sobrang hate ko siya. Lagi ko siya sinabi. Pero ito na yung time na sobrang kumano yun. At siya yung kapit ko sa bahay. Okay, si Alison na ngayon nangaharap din sa mga. Ako po si Peachy at ako po ang isa sa mga alaga ni Miss Ai at ako po ang bunso dito. Lucas. Ako po si Kevin, isang makulit na bata, isang alaga kay Miss Ai. Talagang ayaw ko yung stepmother ko kaya palaging kong gumagawa ng mga pranks na nagtakot ko ng mga ate kaya pumunta si Mighty Yaya dito para sa akin. Okay, pangyayari sa... Direct naman ang anong special dito sa bago mong offering sa Our Mighty Yaya. It's basically it's a Mother's Day presentation. Pero here the focus hindi yung mother, kundi yung yaya. Ang gusto namin ilahat sa pelikulang ito is that kahit sino naman na pinapasok natin sa ating bahay, hindi lamang dahil sila swelduhan, kundi dahil sila ay may tunay na puso ng isang ina, ay kayang maging ina sa sino mang naghahanap ng ina. This is it's a Mother's Day presentation and a tribute sa ating mga kasambahay at mga taong pinapapasok sa ating mga tahanan. Pero itatanong natin sa ating sarili, kilala ba natin sila? Alam ba natin ang mga tunay na kwento ng kanilang buhay? Thank you, Derek. And of course, our Pinoy Pride, Miss Ai de las Alas. Best Actress, International Best Actress. Yes, dalawa na. Ako naman po si Yaya Virgie, yaya ng aking mga alaga. Tungkol nga po ito sa ating kasambahay at ito ay Mother's Day presentation din po. At hindi lamang po to give tribute sa ating mga yaya, pati po dun sa mga yaya na nanay na iniiwan yung mga anak nila upang mag-alaga ng ibang anak. So, minsan po mahirap talaga yan, lalo na dun sa mga OFW nating mga nanay. Talaga iniiwan yung mga anak nila para magtrabaho, para kumita ng pera at mag-provide dun sa family.